si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Mga patakaran sa sementeryo ngayong undas, muling ipinapaalala. Ilang kalsada sa bansa hindi madaanan dahil sa pagbaha. Dating Senador Laila De Lima, inihayag ang ukol sa Davao Death Squad, kaso ng EJK sa panahon ng war on drugs. DTI nagpatupad ng price freeze sa ilang produkto bunsod ng bagyong Christine. BOC nasabat ang 4.2 kilo ng high-grade marijuana mula Estados Unidos. BI kinabahala ang pagtaas ng kaso ng human trafficking kaugnay ng illegal surrogacy. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, ilang mga sementeryo na ang naglabas ng kanilang panuntunan para sa nalalapit na undas ngayong taon. Partikular na rito ang Manila North and South Cemetery kung saan ipinagbabawal sa loob ng sementeryo ang pagdala ng armas o anumang patalim, alak, mga alagang hayop, gitara at malalakas na sound system, flammable material, sigarilyo at lighter. Bawal rin ang magtitinda sa loob ng sementeryo. Hindi rin papayagan ang anumang sasakyan na makapasok sa sementeryo mula ika-30 ng Oktubre hanggang ika-3 ng Nobyembre. Ilang mga kalsada sa iba't ibang bahagi ng bansa ang nananatiling hindi madaanan ng mga sasakyan dahil sa matinding pagbaha na dulot ng bagyong Christine. Ito ang iniulat ng Department of Public Works and Highways o DPWH kung saan lubhang apektado ang mga kalsada sa rehiyon ng Bicol, Eastern Visayas at Calabarzon. Bukod sa baha, dulot ng pansamantalang pagsasara ng mga daanan ay dahil rin sa mga natumbang mga puno, pagguho ng lupa at bato. Nagsasagawa naman ang DPWH Quick Response Asset ng clearing operations sa mga apektadong lansangan. Kumpiyansa ang pamahalaan na kaya nitong maisakatuparan ang mapayapa at patas na kauna-unahang parliamentary election. Kabilang sa gagawing hakbang ay ang paglutas sa mga loose firearms. Francis Reyodique para sa balita. Nitong kamakailan lang ay inanunsyo ng Department of the Interior and Local Government o DILG na 38 areas ang natukoy nitong election hotspots sa bansa. Ang election hotspots ay ang mga lugar na mayroong kaso ng tensyon pagdating sa politika, partikular na ang mga bayolenteng insidente. Sa loob ng 38 hotspots, 27 sa mga ito ay kabilang sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Sa kabila nito, sinabi ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU na kumpiyansa itong maging mapayapa ang kauna-unahang parliamentary election sa Mindanao. Isa umano sa ginagawang paghahanda ng pamahalaan ay ang pagbawi at pagkumpiska sa mga loose firearms o mga illegal na armas. Yun ang yung project talaga ng OPAPRU together with the SILT and the DNT. Is to recover all or register all illegal firearms so that we will be having a peaceful election. At the same time, if there are some conflicts, yung magnitude na hindi ganong mabigat. Isa sa estratehiya nito ay ang paghihikayat na isuko ang mga iligal na armas na papalitan ng pamahalaan ng mga agrikulturang kagamitan at produkto para sa kanilang paghahanap buhay. Mahigit 8,000 loose firearms na umano ang nasa kustodiya ng pamahalaan. Kasama rin sa paghahanda ng pamahalaan sa eleksyon ay ang pagtuligsa sa maliliit na grupo ng private army sa Mindanao. Kabilang din dito ang mga educational program para sa mga dating militante. Nakatakdang isagawa ang unang parliamentary election sa BARM sa May 12 sa susunod na taon. Francis Reyodique, nag-uulat para sa One Media Network.
Muling inanunsyo ng MMDA na mananatiling suspendido ang pagpapatupad ng Extended Unified Vehicular Volume Reduction Program o ang number coding scheme ngayong araw ng Huwebes, ika-24 ng Oktubre. Ito ay bunsod ng patuloy na pag-iral ng Bagyong Christine kung saan muling kanselado ang klase sa lahat ng antas ng ilang mga pampubliko at pribadong paaralan, maging ang operasyon sa mga gobyernong tagagapan sa Metro Manila. Isa ng ganap na severe tropical storm si Christine na inaasahang tatawid patungong Hilagang Luzon kung saan inaasahang tatama ang rehiyon ng Ilocos matapos manalasa sa Isabela ngayong gabi. Dahil sa lakas ni Christine, itinaas na rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa ilang bahagi ng Luzon na nakatala sa inyong TV screen. Nasa Tropical Cyclone Signal number 2 naman ang mga probinsyang bahagi ng rehiyon ng Calabarzon, Metro Manila at Ilocos Norte. Samantalang nasa Signal number 1 naman ang natitirang lugar mula sa kapuluan ng Luzon at Visayas na apektado ng hagupit ng bagyo. Susunod sa News Force. Malacanang sinuspindi ang pasok sa eskwelahan at gobyerno sa katapusan ng Oktubre. PBBM ipinag-utos na gamitin ang EDCA sites para sa relief operation sa mga sinalanta ng Bagyong Christine. At dating Senador Leila de Lima, inihayag ang ukol sa Davao Death Squad at kaso ng EJK sa panahon ng War on Drugs. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Sinuspinde ng Malacanang ang pasok sa gobyerno at klase sa lahat ng antas sa katapusan ng Oktubre. Ayon sa inilabas na Memorandum Circular, ito ay upang mabigyan ng oras na makabiyahe ng maaga para sa nalalapit na undas. Exempted po dito ang mga naghahatid ng mga kinakailangang mga serbisyo tulad ng medical services, disaster response personnel at iba pang basic services. Sa isang isinagawang situational briefing sa Camp Aguinaldo, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-maximize ang mga EDCA sites para sa pagtugon sa epekto ng Bagyong Christine. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Hindi pa man naglalandfall sa bansa ang Bagyong Christine, naging malala na ang epekto nito sa Kalakhang, Luzon. Lubog sa baha ang ilang mga kabahayan kahit ang mga evacuation centers, partikular na sa buong Bicol Region. Sa isang post ni dating Vice President Leni Robredo, nakasaad dito ang kanyang panawagan para sa karagdagang mga rescue assets dahil hindi na umano kinakaya ng lokal na pamahalaan ng Bicol ang pagsasagawa ng rescue operations. Samantala, sa isang situational briefing na isinagawa sa Camp Aguinaldo, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-maximize ang mga EDCA sites para sa pagtugon sa epekto ng Bagyong Christine. Ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites ay ang mga base militar ng Pilipinas at Amerika. Ayon sa Pangulo, dapat na gamitin ang mga ito para sa mga response measures sa bagyo tulad ng rescue operations at relief operations. Partikular na isasagawa ay ang paggamit ng mga air assets para mapabilis at mapadali ang mga operasyon. Pagtitiyak naman ng Defense Department, mayroong mga available assets ang pamahalaan. Nakikipag-ugnay na din umano ito sa mga bansang kabilang sa ASEAN para sa karagdagang tulong. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa kamakailang pahayag ni dating Senadora Leila de Lima sa Kongreso, dito niya isiniwalat ang mga issue ukol sa Davao Death Squad maging ang mga kasong ukol sa EJK na nauugnay sa panahon ng War on Drugs. Para sa balita, tunghayan ng ulat na ito.
Sa ikasyam na pampublikong pagdinig ng Quad Committee ng House of Representatives, nagpatotoo si dating Senador Laila De Lima na ang war on drugs ng Administrasyong Duterte ay ginaya mula sa Davao Death Squad o DDS. Ayon kay De Lima, ang konsepto ng nanlaban ay nagmula sa Davao at pakana umano ng DDS. Habang kinumpirma naman ni dating NAPOLCOM Chief Edelberto Leonardo na may reward system sa drug war ng nakaraang administrasyon, kung saan ayon na rin sa naunang patotoo ni dating PCSO General Manager Roina Garma. Dito inilahad din sa pagdinig ang testimonya ng mga jail guards na sina Roger Rezaga at Julito Retana na nakaduty noong napatay si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa sa Baybay City Provincial Jail. Bahagi din ito siniyasat ng mga miyembro ng komite si Captain Kenneth Paul Albotra na pinaniniwala ang may kinalaman sa pagpatay kay Mayor Antonio Halili. Kabilang din si dating konsehal Norvin Tamisin ng Los Baños upang igiit na may mali ang pagkakaso sa kanya kaugnay ng pagpatay kay Mayor Cesar Perez. Ayon naman sa komite, ang pagdinig ay naglalayong busisiin ang iba't ibang aspeto ng war on drugs ng nakaraang administrasyon, kabilang na ang mga umano'y paglabag sa karapatang pantao. Umaasa din sila na maraming testimonya pa mula sa mga opisyal at saksi ang ilalahad sa mga susunod na pagdinig. Sa kabila nito, nagpahayag din si De Lima na dapat ituloy ang pagsisiyasat upang mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng karahasang dulot ng kampanya laban sa droga. Paglilinaw ng komite na sila ay naglalayong maglatag ng mga rekomendasyon para sa mas makataong pagpapatupad ng batas laban sa droga sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Kinumpirma ng Department of Health o DOH na may 2 pampublikong ospital sa Maynila ang sagad na ang kapasidad na tumanggap ng pasyente. Ang mga ospital nito ayon sa Manila Public Information Office ay ang Ospital ng Maynila Medical Center o OMMC at Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center o GABMMC. Hindi naman ididetalye ng mga nasabing ospital kung anong klaseng sakit ang nagdulot upang mapuno ng pasyente ang mga nasabing ospital. At dahil matindi rin ang epekto ng Bagyong Christine ay siniguro ng National Food Authority o NFA ang kahandaan nitong magbahagi ng supply na bigas sa mga apektadong lugar. Makibalita kay Daniza Lopez. Handa ang National Food Authority o NFA na magbigay ng sapat na supply ng bigas bilang bahagi ng relief at emergency operations sa pagtugon sa Bagyong Christine. Pagtitiyak ni NFA Administrator Larry Lacson, nakaalerto na ang mga regional office nito para sa anumang pangangailangan ng tulong ng mga lokal na pamahalaan sa iba't ibang rehiyon. Kasalukuyan namang nasa higit 4 na milyong sako ng NFA rice ang nakapakalat sa mga warehouse sa bansa, kung saan nananatili rin itong bukas para sa agarang pamamahagi. Sa ngayon ay tanging Sorsogon at Catanduanes LGU pa lamang ang mayroong request ng 1,000 sako ng NFA rice. Nagsagawa naman ng inspeksyon si Lacson sa mga supply ng bigas upang tiyakin na hindi ito mababasa at masisira sa banta ng kalamidad. Stockpile ng food packs ang itiniyak ngayon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para mabilisang pamamahagi ng mga supply sa mga lokal na pamahalaan na apektado ng bagyo. Muling makibalita kay Daniza Lopez. Siniguro ni Department of Social Welfare and Development o DSWD, Secretary Rex Gatchalian kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sapat ang supply ng Family Food Packs o FFPs para ipamahagi sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Pagbabahagi ni Gatchalian, nasa higit 73,000 ang nasa rehiyon ng Ilocos, habang higit 100,000 naman sa rehiyon ng Cagayan, Calabarzon at Mimaropa.
Samantala, mayroon namang higit 170,000 ang nasa rehiyon ng Central Luzon. Bukod dito ay magpapadala rin ng DSWD ng 100 bucket ng water filtration kits sa mga apektadong lugar sa rehiyon ng Bicol. Ito'y bilang tugon sa pag-uutos ng Pangulo na makipag-ugnayan sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa probisyon ng water filtration system. Tiniyak naman ng DSWD na ang mga ipapamahaging water filtration kits ay may kakayahang pagsilbihan ang 100 individual kada bucket sa isang araw. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Nagbigay ng tulong pinansyal si Makati City Mayor Abby Binay Campos sa La Castellana, Negros Occidental dahil sa kamakailang aktibidad ng Bulkang Canlaon na nakaapekto sa ilang komunidad. Ito ay nagkakahalaga ng 750,000 piso na siyang personal na tinanggap ni Mayor Alme Nicor Mangilimutan. Nananatili pa rin naman sa Alert Level 2 ang estado ng Bulkang Canlaon at mayroong posibilidad ng lahar flow dahil sa nararanasang bagyo ngayon. Ipinatupad na ng DTI ang price freeze sa mga lugar na nagdeklara ng state of calamity bunsod ng bagyong Christine. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Nagpatupad na ng price freeze ang Department of Trade and Industry o DTI nitong Miyerkules kasunod ng banta ng bagyong Christine sa bansa. Saklaw nito ang mga pangunahing pangangailangan sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity tulad ng lalawigan ng Albay at Magpet Town sa Cotabato dahil sa malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Ito ay alinsunod sa Republic Act No. 7581 o ang Price Act kung saan sa ilalim nito ay tatakda ang 60 araw na otomatikong pag-freeze ng presyo sa mga produktong saklaw sa batas gaya ng mga delatang isda, instant noodles na gawa sa lokal, deboteng tubig, tinapay na prosesong gatas, kape, kandila, sabon sa paglalaba, detergent at asin. Nangangahulugan ito na ang mga pangunahing pangangailangan ay mananatili sa kanilang umiiral na mga presyo. Dagdag pa rito, kasama rin sa Price Act na ito ang iba pang mga ahensya na may pananagutan sa pagtiyak ng presyo at sapat na supply sa loob ng kani-kanilang jurisdiksyon. Halimbawa rito ay ang Department of Agriculture kung saan pinangangasiwaan nito ang mga presyo at supply ng bigas, mais, mantika, itlog, baboy, karne ng baka, manok, gatas, gulay, asukal, prutas, tuyo at iba pang produktong pandagat. Habang responsibilidad naman ng Department of Health ang subaybayan ng mga presyo ng mahalagang gamot. Sino man ang mapatunayang lumabag sa price freeze ay maharap sa parusang pagkakakulong sa loob ng 1 taon hanggang 10 taon o multa mula 5,000 hanggang 1,000,000 piso. Mananatiling may bisa ang price freeze hanggang sa itinalagang petsa ng pagtatapos nito, maliban na lang kung mas maagang tanggalin ito ng Pangulo. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. PCG patuloy ang rescue operations sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Christine. BOC nasabat ang 4.2 kilo ng high-grade marijuana mula Estados Unidos. Bucor kinilala ang parangal ng TB Dots Clinic sa SPPF ukol sa pagpapatupad ng programang Iwas TB. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Dalawang labi ang narecover ng Philippine Coast Guard na nasawi dahil sa pagguho ng lupa sa Sitio Libas sa Albay dulot ng pananalasa ng bagyong Christine. Isa ding labi ang natagpuan sa Libon, Albay na isinakay sa bangka kasama ng kanyang mga pamilya. Patuloy ang rescue operation sa Philippine Coast Guard sa mga lugar na apektado ng naturang bagyo.
Naka-standby ang ilan pang deployable response group para sa posibleng mga rescue operations. Bunsod ng malawakang epekto ng Bagyong Christine sa rehiyon ng Bicol, nagpadala ng kabuuang 50 katao ang MMDA upang tumulong sa search and rescue operation at mamahagi ng mga karampatang tulong sa mga apektadong residente sa rehiyon. Tungayan ang ulat ni Princess Castro. Nagpadala ng rescue team ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa rehiyon ng Bicol upang tumulong sa mga apektadong residente dulot ng pananalasan ng Bagyong Christine. Ito ay kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbahagi ng mga water purifier sa mga komunidad ng Bicol. 30 katao ang itinalaga ng ahensya para sa clearing operation habang 20 katao naman ang ipinadala para sa search and rescue operation. Kabilang sa ginawang operasyon ng team ay ang pag-alis ng mga debris sa mga kalsada na maaaring makahadlang sa mobility at accessibility habang umiiral ang search and rescue sa mga lugar na binaha. Bukod dito ay nagdala rin ng 40 solar-powered water filtration system, isang aluminum boat, 2 engine-operated rubber boat, 20 maliliit na fiberglass boat, 1,000 life vest, 6 na chainsaw, modular evacuation tents at mga gamot para sa leptospirosis. Samantala, ayon kay MMDA Chair Attorney Romando Don Artes, sakaling tamaan ng bagyo ang Kalakhang, Maynila ay naghahanda na rin ang ahensya kung saan patuloy ang koordinasyon at monitoring sa sitwasyon batay sa advisories ng Pag-asa. Sa kabilang banda, kung hindi masyadong maapektuhan ng Metro Manila, ipamimigay ng ahensya ang mga natitirang food packs sa hilagang rehiyon. Princess Caso nag-uulat para sa One Media Network. Mula sa Estados Unidos, nasawat ng Bureau of Customs Port of Clark at ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang kargamentong naglalaman ng higit sa 4 na kilo ng hinihinalang high-grade marijuana. Ang buong ulat tunghayan mula rito. Kamakailang inihayag ng Bureau of Customs o BOC ang pakikipag-ugnayan ng Port of Clark sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at iba pang ahensya upang masabat ang 2 shipment na naglalaman ng 4.2 kilo ng hinihinalang high-grade marijuana mula California, USA na may halagang 280,400 pesos. Ang mga nasabing kargamento ay idineklarang bags of candies, ngunit sa ginawang x-ray scan, natuklasan ang mga kahinahinalang imahe. Base sa canine sniff test, dito pinatunayan na may presensya ng mga iligal na droga. Ayon naman sa pisikal na pagsusuri, na diskubre ang 4.2 kilo ng marijuana resin na nakatago sa 6 na bote ng branded na chocolate syrup. Sa isinagawang laboratory analysis ng PDEA ay nakumpirma na ang substansya ay tetrahydrocannabinol o THC na bahagi ng marijuana at itinuturing na mapanganib na droga. Matapos ito, inisyuhan naman ang warrant of seizure and detention ng shipment para sa paglabag sa Custom Modernization and Tariff Act o CMTA at RA number 9165. Ipinahayag din ng Port of Clark ang kanilang dedikasyon sa pagpigil sa smuggling ng iligal na droga at pagpapanatili ng seguridad sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Ipinahayag ng Bureau of Corrections o Bucor na ang TB Dots Clinic ng Sablayan Prison and Penal Farm o SPPF Hospital ay tumanggap ng mga parangal bilang Best in TB Case Finding, Best in TB Case Management at Highest Treatment Success Rate ng TB Program Implementation Review sa Baguio City. Ang klinika ay naakreditahan ng Provincial Health Office noong Enero ngayong taon bilang pasilidad para sa drug-sensitive TB at multi-drugs-resistant TB sa Sablayan Occidental, Mindoro. Buong suporta ng ahensya na ipagpatuloy ang pagbigay ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan para sa mga PDL. Samantala, nagpahayag ng pagkabahala si BI Commissioner Joel Anthony Viado sa pagdami ng kaso ng human trafficking na nag-recruit ng kababaihan para sa illegal surrogacy abroad.
Isang 37-year-old na babae, biktima ang na-intercept noong 15 ng Oktubre sa NAIA Terminal 3 habang papunta ng Batumi, Georgia upang maging surrogate mother kapalit ang 500,000 pesos. Ayon sa BII probes, ito na ang ikapitong insidente ng ganitong uri ng human trafficking kung saan nalilinlang ang mga biktima at nauuwi sa pagsasamantala at pang-aabuso. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita. Mga patakaran sa sementeryo ngayong Undas, muling ipinapaalala. Ilang kalsada sa bansa hindi madaanan dahil sa pagbaha. Dating Senador Laila De Lima, inihayag ang ukol sa Davao Death Squad, kaso ng EJK sa panahon ng war on drugs. DTI nagpatupad ng price freeze sa ilang produkto bunsod ng bagyong Christine. BOC nasabat ang 4.2 kilo ng high-grade marijuana mula Estados Unidos. BI kinabahala ang pagtaas ng kaso ng human trafficking kaugnay ng illegal surrogacy. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.